Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 19 anyos na estudyante matapos tamaan ng ligaw na bala sa Panabo, Davao del Norte. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Namatay na sa Davao Regional Medical Center o DRMC ang 19 anyos na si alias J matapos tamaan ng ligaw na bala sa pagdiriwang ng bagong taon sa lungsod ng New Visayas, Panabo, Davao del Norte. Ayon sa report, nasa kanilang bahay ang biktima ng tamaan ng ligaw na bala sa ulo. Dinala ang biktima sa ospital, ngunit namatay ito kahapon, Enero 2, 2025. Ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Sa ngayon, nagpatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para makilala at mahuli ang suspect na nagpaputok ng baril. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpasok ngayong bagong taon, buwena manong natimbog at naaresto ng Orani PNP ang isang mag-asawang negosyante na nagbebenta umano ng droga sa barangay Tugatog, Orani, Bataan, pasado alas 11 kagabi. Ang mag-asawang naaresto ayon kay Orani Chief of Police, Police Captain Harold Ginitiano ay kinilala na sina alias Johanifa, 22 anyos at asawang si alias Salman, 28 anyos, mga negosyante na kapwa nangungupahan sa apartment sa lugar. Nakumpiska sa mga ito ang 11 gramo ng shabu na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 74,800 piso at nabawi din ang ginamit na 1,000 peso na mark money. Sinabi ng mga naaresto sa Baclaran umano sila kumukuha ng droga na ibinebenta sa Bataan kasabay ng kanilang pagbebenta ng mga laruan. Ipinaalam sa mga ito ang kanilang mga karapatan matapos arestuin at sumailalim sa inventory ang mga nakuhang ebidensya sa kanila na ngayon ay inihanda na ngayong araw ang kasong isasamba sa Prosecutor Office ng Paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang armado na naka-ambush position ang nasita ng nagro-rondang PNP sa Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Arestado ang dalawang kataong na aktuhang naka-ambush position madaling araw na tila may inaabangan sa bahagi ng Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Patay sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Inihayag ni Sultan Kudarat MPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismael Madin habang nagsasagawa umano sila ng pagpapatrolya. Nadaanan umano nilang dalawang suspect na nakatayo sa tabing daan katabi ang isang motorsiklo ng kapkapan. Nakuha mula sa dalawang caliber 45 pistol at mga bala. Nakilala ang dalawang suspect na sina JB Abu, 24 years old, at Salahuddin Datukali, 20 years old, pawang residente ng Barangay Makagiling. Batay sa talaan ng Sultan Kudarat MPS, sangkot ang dalawa sa bentahan di umano ng shabu at iba pang droga. At sangkot din umano ang dalawa sa serye ng patayan sa lungsod ng Cotabato at sa mga karatig probinsya ng Maguindanao. Naharap sa patong-patong na kaso ang dalawa habang inaalam pa ang identity ng iba pa nilang kasamahan. Para sa MBC Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha ng kapulisan ng City Drug Enforcement Unit o CDEO ng Bacolod City Police Office ang mahigit 1.9 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga matapos isinagawang drug by bust operation sa Barangay 3 lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Colonel Antonio Benitez, hepe ng CDEO, ang suspect na nahuli kinilala na si Moises Cuadra, 33 anyos, residente ng Barangay 2 ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Benitez, dahil walang tigil na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga kung saan nahuli itong suspect, na recover ng mga kapulisan ng 1.9 million pesos na laga ng umano'y shabu kay Cuadra at dalawa nitong mga kasamahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa
Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakulong na pero makukulong na naman muli ang isang preso ng aresto nito ng otoridad na itinuturing na top 3 most wanted person sa lalawigan ng Norte Samar dahil sa panibagong kaso na naman na kinakaharap nito sa kasong qualified rape. Kasalukuyan ito nakakulong sa Norte Samar Sub-Provincial Jail sa bayan ng Lawang, Norte Samar. Ayon sa report ng PNP, hinuli ang nasabing top 3 most wanted person sa isang joint police operation ng personnel ng 2nd Norte Samar Provincial Mobile First Company. Ang akusado ayon sa report ng PNP, isang 50 anyos mula sa bayan ng Pambuan, Norte Samar na inaristo naman sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court sa bayan ng Lawang, Norte Samar. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Patuloy naman na nananawagan ang kapulisan sa mga residente o sa mga barangay na patuloy na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga pulis kung may nalalaman na wanted sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 17 bagong kaso ng fireworks-related injuries sa Cordillera sa unang 2 araw ng Enero. Kasama sa bagong kaso ang isang stray bullet injury sa lalawigan ng Kalinga. Bagaman wala naman na iterang nasawi sa pagsalubong ng bagong taon. Sa kabuuan ay abot na sa 42 bilang ng fireworks-related injuries sa Cordillera. Sa lalawigan ng Abrang may pinakamaraming bilang na mga nabiktima ng paputok na abot sa siyam. Sunod ang Baguio City at Kalinga na may tig-8 kaso, 7 sa Benguet, tig-4 sa Apayao at Mountain Province at 1 lamang sa Ifugao. 11 sa mga biktima ang nagtamo ng sugat at sa mata, 26 ang nagtamo ng blast at burn injuries, 3 blast at burn injuries na may amputation at 1 multiple injuries. Isa ang nai-record na tinamaan ng ligaw na bala sa lalawigan ng Kalinga na edad 16 anyos. Muli nagpaalala ang DOH-CAR sa publiko na iwasang gumamit ng iligal na paputok at gawing prioridad ang kanilang kaligtasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.